Alay gabi na nga na mag-chat ang aming tenant. Pero ay may problema sa kanilang kandado sa pinto. Dahil nga ito ay good payer at laging advance payment magbayad. Abay dali-dali kaming nagpunta. Ito nga ang aking hipag. Dahil hindi siya marunong mag-drive ng e-bike at gusto niya daw matuto. Abay kami ipagmamaneho daw niya sa lapit ng aming paupahan. Nabot kami ng 30 minutes bago nakarating. Dahil nga itong hipag ko gusto lahat paintuin ng sasakyan dahil siya daw yung tatakot at baka kami mabunggo. Sama ang kanyang kapatid na sobrang labo ng mata na halos hindi makita ang daan dahil walang dalang salamin. 2019 nga pala nang una naming napundar itong aming paupahan. Katas ito ng aming unang negosyo. Dahil nga dumaan ang pandemic at wala kaming pera. Abay ngayon lang namin ito na pa-renovate. So, isipin mo nga naman, kahit kami hindi namin akalain na magkakaroon kami ng sarili naming property. Abay sa hirap ng buhay ngayon. Kaya kami lubos nagpapasalamat at narating namin kung ano man ang meron kami ngayon. Abay lahat ng ito dahil sa aming pagsisikap mag-asawa. Nga pala yung itsura nung aming paupahan nung una pa lang. Kahit sino hindi titira din eh. Alay sobrang dumi at daming ipis. Alay grabe din ang tulo ng bubong. Kaya nga nung kami nakaipon, sinabi ko sa asawa ko na ating iparenovate dahil nga ang uso ngayon ay mga aesthetic na bahay. Talagang pinag-ipunan namin nang kami naman ay maka-experience na magandang bahay. Pero kung tutuusin, yung tinutulugan namin ngayon, abay kali kami ay nagsisiksika. Gawa nga ng inuna namin ng negosyo para sa mga bata. Diyan ko naman sila na sila ay magtiis muna. Parating din yung araw, magkakaroon sila ng kanya-kanya nilang kwarto. Sabi naming mag-asawa, maliit pa naman sila, kaya magsama-sama muna kami sa isang higaan. Dito nga yung packet sa aming paupahan. Ito nga pala ay matarik. Tapos angkas pa yung dalawang power pop. Alay pag-aon ng e-bike namin kahit bago hindi kinaya. Sa bigat ng driver, abay kailangan ko pang bumaba. Dito ngay natakot siya kasi umatras ang e-bike. Hindi niya alam ang gagawin niya. Kaya sinabi ko kay My Labs na bumaba na tayo at itulak na lang natin ang e-bike. Dahil pag isang elepante lang ay isang tao lang ang nakasakay. Yan ay kayang umandar. Ayan nga't nakaandar na ang e-bike papunta sa taas. Kami naglakad na lang ni My Labs hanggang dun sa dulo. Hanggang marating namin ang paupahan. Eto na nga at nakarating na kami sa aming paupahan. Kala namin tulog na yung aming tenant. Gising pa pala sila at nagiinom. Kaya ngayon dalawang power pop ay nahiya. Hindi na sila pumasok sa loob at ako'y binantayan na lang sa labas. Binigay na ni Sir yung susi dahil daw ayaw gumana. Na rin daw yung secondary lock at hindi kumakagat. Kaya nga sabi ko kapag nakaluwag-luwag ako'y bibili ng bagong padlock. Doorknob pala. Kaya ginawan ko muna ng paraan dito. Kasi mahirap na sila daw ay matutulog nung wala silang padlock. Kaya sabi ko pansamantagal, nire-repair ko muna at bukas ako'y pupunta ng Wilco. Gawa na yung mga nilagay namin dito ay galing lahat sa Shopee. Hindi man lang umabot ng isang taon, abay sira na agad. Dahil nga wala pa kaming budget at sakto lang ang aming pera. Abay lahat ng gamit namin ay sa Shopee namin in order. Ito nga pala ang itsura ng dating bahay na yan guys. At ganito na siya kaganda ngayon. Alay talagang ginasusan namin yan. Lahat ng pinto ay may ganitong design. Dahil gusto ko malinis ang CR, ganiri lahat ng pinagawa ko. Gusto ko lahat ng aming tenant ay walang masasabi kapag sila'y umupa. Itong mga tenant namin na to, malayo pa lang sa due date ay nagbabayad na kaagad. Ito ang magandang tenant. Hindi mo na kailangang i-remind na magbabayad sila ng upa. Minsan nga 15 days pa ang in advance nila sa pagbabayad. Sana lahat na nangungupahan ganito. Hindi mo na kailangan singilin kung kailan magbabayad. Kaya kahit pasama ang pakiramdam ko at may nararamdaman ako, alay nung sinabi nilang siraan kanilang pinto, dali-dali akong nagpunta. Baka sila'y manakawan at mapasok habang natutulog. Pero malabo namang mangyari yun dahil nga meron pa silang gate sa labas. At yun ay pinapadlock kapag sila'y matutulog. Gusto ko kasi safe ang mga tenant ko. Hindi kung sino-sino lang yung pumapasok. Dito nga ay nagawan ko na ng paraan paano yung gagawin namin sa pinto. At dito nga ay nalalak na namin yung pinto. At pwede na muna siyang magamit pansamantagal. Sabi ko nga doon sa tenant namin kami babalik na lang kapag nakabili na kami ng panibagong doorknob. Kaya nga binuhat ko na yung aking attache case. Toolbox pala kapag kabigat-bigat. Naramdaman ko sumakit na naman ang aking likod. Kaya kinuha na ni My Labs at siya na ang nagbuhat. Nga pala ako ng dalawang power pa. Dahil nga meron pa rin tayong DC na eh. Baka tayo matumba. Kaya nga tayo pinag-drive na ng hipag ko. Sabi ng hipag ko siya'y videohan ko habang nagmamaneho. Ngunit nang nakita niya ang video at pinost ko sa reels, abay galit na galit at siya mismo ang nagbura. Bakit daw ganito ang kuha ko? Ang alam daw kasi ng mga kaibigan niya sa Facebook, siya ay pumayat na kakasumba. Hindi nila alam. 3 beses kumain niya sa isang araw. Pakasama ang merienda. Abay ako'y hindi nagsisinungaling. Kitang-kita naman sa kanyang airbag. Ay dito na lang guys. See you next vlog.